Pansin sa mga empleyado ng gobyerno na magre-retire ngayong 2026. Ito ang pinakaimportanting video na kailangang panoorin mo ngayon. GSIS Pension System, fake news, dagdag na benepisyo, special provisions, mga maagang nag-retire na pwedeng makakuha ng mas mataas na pension. Pero eto ang catch, opportunity na panghabang buhay. Isipin mo, bawat buwan, bawat taon, eksaktong halaga, step-by-step na proseso, mga common na pagkakamali at mga tips. Depende dito ang future mo. Tulungan natin ang mas marami pang empleyado ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng importanteng update na ito. Welcome back sa channel, nasa tamang lugar ka. Mahalagang benepisyo ng gobyerno. Sobrang importante ng video ngayon. Kainom ka na ng kape o tsaa para sa retirement life mo. GSIS Pension System 2026, mga chismis, pekeng balita, kulang na impormasyon tungkol sa pension computation na direktang apektado ang bawat buwan mo pag-retire mo. Simulan ko sa pagpapaliwanag. Dati kasi straightforward lang ang GSIS Pension System. Music, binubilang ang buwanang sahod mo sa huling 3 taon ng serbisyo. Tapos minumultiply sa 1% depende sa bilang ng taon ng serbisyo. Simple lang dati, pero ngayong 2026, nagbago na lahat. Malaki ang pagbabago sa sistema ng pagkalkula ng pensyon. Isang revolusyonaryong paraan para sa mga benepisyo ng pensyon ng GSIS ng mga empleyado ng gobyerno kahit na may pagkakaiba-iba sa rate ng pensyon depende sa posisyon nila. Sa bagong harmonized system na ito, mas maganda ang benepisyo para sa lahat. Sa ilalim ng sistemang ito, may dagdag na multiplier factor na sobrang importante. Basically, may minimum na taon ng serbisyo na kailangan para tumaas ang benepisyo. Malaking advantage ito lalo na sa mga matagal nang naglilingkod sa gobyerno. Teka, may iba pa. Pinahusay na pension indexing na automatikong ina-adjust basis sa inflation at cost of living adjustments. Mas malakas na purchasing power. Isipin mo, bawat ilang taon tumataas ang pension mo nang hindi mo na kailangang mag-file ng dagdag na aplikasyon o dokumento, mas panatag ka kumpara dati. Ngayon, pag-usapan ko naman ang isang exciting na bagay lalo na para sa mga senior employees. May special transitional provisions ang GSIS para sa mga magre-retire mula 2026 hanggang 2028. May option silang pumili kung gusto nila ang lumang computation system o yung bagong pinahusay na sistema. Sistema na kahit alin ang magbibigay sa'yo ng mas mataas na benepisyo sa pensyon. Oo, tama ang narinig mo. Automatikong ibibigay ang isang bihirang pagkakataon. Super importante ang eksaktong halaga ng pensyon sa bagong sistema. Hayaan mo akong ipaliwanag sa iyo ang proseso step by step. Una, average na buwan ng sahod, hindi tulad noon, taon sa pagitan ng 3 taon o 10 taon, kunin ang average na mas makakatulong dahil ang flexibility na ito lang ay pwedeng magdala ng libu-libong piso na pagkakaiba sa buwan ng pensyon. Sunod, i-multiply ang average na buwan ng sahod. Ito ang tinatawag nating service credit factor. Service credit factor, kabuuang taon ng serbisyo para sa mga empleyadong may 15 hanggang 20 taon ng serbisyo, karaniwang nasa 50% ang factor. Para sa mga may higit sa 20 taon, malaki ang pagtaas ng factor. At eto pa, sa bagong sistema, may bonus multipliers para sa mga empleyadong nakaabot ng mga milestone tulad ng 25 taon, 30 taon, at higit pa. Pwedeng magdagdag ang mga bonus multipliers ng FEM hanggang 15% pa sa base computation. May dagdag na component na longevity premium, isang hiwalay na allowance na idinadagdag sa base pension kung nagtrabaho ka ng higit pa sa isang ilang taon na serbisyo. Ito ay paraan ng gobyerno para pasalamatan ang matagal na pagtatrabaho at dedikasyon. Ang longevity premium ay taxable. Ibig sabihin, buong halaga ito, bawat buwan walang kaltas. Tungkol naman sa maagang pagre-retiro sa bagong sistema, mahalagang malaman ito lalo na sa mga empleyado ng gobyerno na gustong magretiro habang bata pa at malusog. Sa ilalim ng bagong patakaran ng GSIS, pwede kang magretiro ng maaga sa edad na 26 basta may 15 na taon kang serbisyo.
Pare, ito ang kailangan mong malaman. Alam mo, kahit pwede kang mag-retire ng mas maaga, may mga adjustments sa computation ng pension depende sa aktwal na edad ng pagre-retiro na 60. Pero, at ito ang mahalaga, may espesyal na patakaran para sa mga empleyadong nasa delikadong trabaho. Kung nagtatrabaho ka sa mga posisyong classified bilang high risk tulad ng law enforcement, firefighting, or ilang healthcare roles, kwalipikado ka para sa full pension benefits kahit mag-retire ka ng maaga. Ibig sabihin, makukuha mo pa rin ang buong pensyon nang walang bawas. Napaka-importante nito. Siguraduhing maayos ang dokumentasyon ng status. Gusto ko ring talakayin ang issue ng survivor benefits na pantay-pantay sa ilalim ng bagong sistema para sa mga miyembro bago o pagkatapos mag-retire. Ang nakaligtas na asawa at mga dependent na anak ay may karapatan sa mas mataas na survivor benefits. Ngayon, ang computation ng survivor benefits ko ay base na sa mas mataas na porsyento ng orihinal na pensyon kasama na ang dagdag na educational assistance para sa mga dependent na anak. Ito ay isang komprehensibong sistema ng proteksyon tungkol sa kaibahan ng old age pension at disability pension sa ilalim ng mga bagong patakaran. Kung kailangan mong magretiro dahil sa permanenteng kapansanan, may karapatan kang makatanggap ng mas mataas na pensyon kumpara sa regular na old age pension at ang computation ay nakadepende ng malaki sa haba ng iyong serbisyo. Ang minimum na garantisadong halaga sa lumang sistema ay nagsisiguro na kahit may kapansanan, ay makakatanggap ka pa rin ng disenteng buwanang kita. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagsasama ng GSIS pensyon sa PhilHealth at iba pang benepisyo ng gobyerno sa ilalim ng bagong Coordinated Benefit System. Ang iyong GSIS pensyon ay automatikong ilalagay sa PhilHealth Premium Payments para masigurong tuloy-tuloy ang benepisyo. Siguro sa kalusugan habang naka-retire ka, plus may dagdag akong cash benefits para sa ilang medical procedures at pag-ospital na hindi sakop ng PhilHealth, gamit ang integrated wellness approach na protektado. Ngayon, pag-usapan natin ang proseso ng aplikasyon. Ang good news, pinasimple na ng GSES ang buong proseso ng pag-a-apply ng retirement. Pwede ka na ngayon mag-apply online sa kanilang pinahusay na portal. Hindi mo na kailangang pumunta sa GSIS office ng paulit-ulit. Kumpletuhin lang ang mga dokumento at i-upload digitally at mas pinaikli na rin ang processing time. Malaki ang pinagkaiba mula sa pagsusumite hanggang sa unang pension release. Karaniwang tumatagal ng 30 hanggang 60 araw. May mga dokumentong talagang kailangan para sa buong aplikasyon. Kumpletuhin ang service records na pinagtibay ng HR department mo. Updated na ITR documents para sa nakaraang 3 taon. Valid IDs, birth certificate, marriage certificate kung kailangan, at pinaka-importante, certified true copy ng lahat ng GSIS contributions mo habang nagtatrabaho. Sobrang ire-recommenda ko na gawin ito kahit 6 na buwan bago ang target retirement date mo gamit ang retirement calculator tool sa GSIS website. Ang tool na ito ay nagpapahintulot sa iyo na ilagay ang iyong personal na impormasyon at ibibigay nito ang tinatayang halaga ng pension base sa iba't ibang senaryo ng pagre-retiro. Pwede kang mag-eksperimento sa iba't ibang petsa ng pagre-retiro. Makikita mo ang epekto ng dagdag na taon ng serbisyo at mas maayos mong mapaplano ang iyong retirement strategy. Napaka-helpful nitong tool na ito kaya hinihikayat ko kayong lahat na gamitin ito ng husto. Gusto ko rin banggitin ang kahalagahan ng pag-update ng beneficiary information sa ilalim ng bagong sistema. Pinalawak ko rin ang definisyon kung sino ang pwedeng ituring na beneficiary. Mga benepisyaryo kasama na ang ilang kamag-anak na lampas sa malapit na pamilya sa ilang partikular na sitwasyon. Siguraduhing updated ang mga record. Makakaiwas ito sa mga problema at hindi pagkakaintindihan sa hinaharap. Pwede mong i-update ang impormasyon ng benepisyaryo online sa pamamagitan ng GSIS portal. Sobrang convenient para sa mga aktibong nagtatrabaho pa at nagpaplanong mag-retire sa mga susunod na taon. Bibigyan kita ng ilang strategic tips. Una, kung may option ka, subukang i-time ang retirement mo pagkatapos ng malaking taas ng sahod kasi makakaapekto ito sa iyong
Pag-compute ng average na buwan ng sahod. Pangalawa, i-check kung may mga utang o obligasyon ka pa sa GSIS dahil ito ay ibabawas sa pension mo. Mas maganda na maayos mo ito bago mag-retire para buo ang pension mo kada buwan. Pangatlo, isipin mo na rin ang pag-attend sa GSIS pre-retirement seminars na regular na ino-offer ngayon. Dito, malalaman mo ng mas detalyado at pwede ka pa magtanong tungkol sa sitwasyon mo. Tungkol naman sa timeline, kung plano mong mag-retire sa 2026, ngayon na ang tamang panahon para magsimula. Naghahanda. Ang mas pinalaking benepisyo sa bagong sistema ay pinakapabor para sa mga magre-retiro sa panahon ng transition na ito. Tapos, may special na one-time retirement grant para sa mga kwalipikadong magre-retiro sa panahong ito, dagdag pa ito sa regular mong pension benefits. Malaking halaga ang grant na ito na makakatulong sa'yo para mas komportabling simulan ang buhay retirement mo. Tungkol sa buwis, karaniwang tax-exempt ang GSIS pension hanggang sa isang limitasyon, lalo na kung may iba ka pang pinagkakakitaan habang nagre-retiro. Mga dapat isaalang-alang. Mas mabuting kumonsulta sa mga tax expert para mapaganda ang overall retirement income strategy at maiwasan ang anumang problema sa buwis. Sa pagtatapos, gusto kong i-emphasize na ang impormasyon ay base sa kasalukuyang GSIS policies at regulasyon hanggang 2026. Pero, pwedeng magbago ang mga patakaran kaya importanteng regular na i-check ang opisyal na GSIS website o dumalo sa mga info sessions. Huwag umasa lang sa tisismis o di opisyal na sources dahil pwedeng kulang o luma ang impormasyon tungkol sa GSIS. Ang pinaka-importante dito para sa 2026 GSIS, ang mga updates sa pensyon ay malaking tulong na pwedeng magpataas ng iyong retirement benefits kung marunong ka lang mag-navigate sa sistema ng tama. Ito ang pera mo, ang kinabukasan mo, ang gantimpala mo sa maraming taon ng dedikadong serbisyo sa gobyerno. Huwag mong iwan sa swerte. Kumilos ka na ngayon, i-prepare ang mga dokumento mo, intindihin ang mga options mo, at gumawa ng desisyong makakatulong sa'yo at sa pamilya mo sa mga darating na taon. Karapat-dapat na maging tunay na ginto ang iyong golden years. At sa tamang pagpaplano, gamit ang mga bagong ito, mas pinahusay na mga benepisyo, kaya kaya mo yan gawin. Hanggang sa muli, manatiling updated at pagpalain ka.